mga kabunyog, dumaan sa aking ano ito, nakita ko ito, post ni Jerry Gracio. Marami na akong nakitang mga post nito ni Jerry Gracio, isang writer, screenwriter yata ito eh, screenwriter. Ngayon, itong post niyang ito, maiksi lang, pero maganda. Sa tingin ko, tama itong kanyang sinasabi dito sa kanyang post. Dapat maisip din ito ng mga Marcos tungkol sa mga Duterte. Eksakto ang sinasabi ni Jerry Gracio dito. Ito pag-usapan natin, ha? Mga kabunyog, ngayon sa ating talakayan. So mga kabunyog, ano bang sinabi nito ni Jerry Gracio? Hindi ko kilalang masyado ito, pero madalas ako makakita ng post nito ni Jerry Gracio. Screenwriter ito eh. Sabi ni Jerry Gracio ganito, si Bongbong naman ang ipapakulong kapag presidente na si Inday. Hindi rin ako magtataka kung ipapahukay ang tatay niya sa libingan. So, good luck. Ano bang ibig ipunto nito ni Jerry Gracio? Ang ibig ipunto nito ni Jerry Gracio, parang paalala niya ito sa mga Marcos. Paalala niya ito sa mga Marcos dahil ang Marcos ay nasa kapangyarihan ngayon. Sila yung administrasyon ngayon. Pero siguro, ako napifeel ko yung frustration ni Jerry Gracio. Parang may mga napapansin siya na minsan siguro nararamdaman niya na weak o mahina si PBBM. Parang masyadong mabait, malambot. Pero ang pinapaalala dito ni Jerry Gracio, na kapag nanalo si Sara Duterte sa 2028 o makabalik ang Duterte, ang unang gagantihan ng Duterte ay ang Marcos. Siyempre, ang unang gagantihan ng Duterte ay ang Marcos. Mas hindi pa ang oposisyon. Mas hindi pa sila Leni Robredo, hindi yan. Sila Laila de Lima, sila Risa Hontiveros, hindi yan. Ang tinatrato ng Duterte na pangunahing kaaway nila sa ngayon, na gustong-gusto nilang makaganti ay ang Marcos. Di ba? Ha? Oh. Sa totoo lang. Kaya dapat din sa parte ng Marcos, dapat gawin na rin ng lahat ng magagawa ng Marcos. Wag lang yung mga bagay na wag lang martial law, wag lang revolutionary government, wag yung ganon. Gawin ng Marcos yung magagawa nila sa paraang legal at tama. Halimbawa, itong impeachment. Kitang-kita na grabe ang ginagawa ng kampo ni Sara, ng katiwalian, ng korupsyon. Okay. Ang sinasabi ng kampo ni Sara, ng mga Duterte at ng supporters ng Duterte, kayang impeachment na yan, ang purpose niyan ay durugin ang mga Duterte para hindi makatakbo si Sara sa 2028. So ano ngayon? Kung yun nga talaga ang isa sa mga dahilan niya. Kung yan ang purpose ng Marcos sa pagsuporta sa impeachment, so ano ngayon? Mali ba yun? Mali ba yung gano'n? Di ba? Ako siyempre, ang dapat talaga, ang maisip ng Marcos, na huwag makabalik ang Duterte sa 2028. Kasi sa nangyayari ngayon, lalo na yung mga nangyari na yan, pagkakulong kay Kibuloy, yan lang, si Kibuloy nga lang ipakulong nila, may galit na ang kampo ng Duterte dyan. Ay lalo pa si Duterte na pinakulong sa ICC, sa Dahig. Pag pinakulong pa yan si Bato, pinakulong pa yan si Bongo, lalong iinit ang kampo ng Duterte na kapag nakabalik sila Sara, nakabalik ang Duterte sa 2028, gagantihan niya ng Marcos. Yan ang pinupunto ni Jerry Gracio. At tama ito, may punto itong si Jerry Gracio. Yan yung ano. Ano yan mga kabunyog, mga kabayan, hindi nakapagtataka yan. Hindi nakapagtataka. Grabe na ang galit ng Duterte sa Marcos. Gusto nilang makaganti dito. Nagtitimpi lang yan. Yun ang kanilang pinaka-objective dyan, makabalik ang Duterte. Kaya, pag nanalo ang Duterte, pag nanalo si Sara sa 2028, nakabalik ang Duterte sa poder, kung si Duterte ay maraming ginawa, mas matindi itong si Sara. Si Duterte may pagkapino pa yan, may
Kumbaga, yung mga ginawa kay Laila de Lima, mga ano pa yan. Yung ginawa sa pagpapasara sa ABS-CBN, may mga ano pa yan. Medyo, medyo patago pa yan. Pero pag si Sara Duterte ang naging presidente, ha? Kaya, ang dapat gawin ng Marcos, ano, total silang nasa administrasyon, hindi natin sinasabing gawin nila ang mga bagay na illegal. Hindi natin sinasabing gawin nila ang mga bagay na halimbawa, hindi na naaayon sa batas. Ha? Ang kailangan lang gawin ng Marcos, total sila ang nasa administrasyon, gamitin nila yung kanilang impluensya kapangyarihan na naaayon sa batas. Halimbawa, ito na ang pagkakataon para hindi makatakbo si Sara sa 2028. Itong impeachment. O, ano ngayon kung sa impeachment na ito ay maidikla makonvict si Sara pagkatapos ay mapagpasyahan ng Senado, makonvict si Sara at mapagdesisyonan na uh, perpetual disqualification from holding public office. Ang importante naman, may basihan. Bakit siya dapat matanggal sa pwesto at hindi na mapayagang makatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno? Ang importante ay mayroong batayan, mayroong basihan. At yan yung mga seryosong mga akusasyon ng katiwalian, pang-aabuso ni Sara sa pundo ng bayan at iba pang mga krimen na impeachable. So, kung matatanggal man si Sara sa pagiging vice president at hindi na makatakbo sa 2028, basta't naaayon sa batas at mayroong batayan, mayroong basihan. Yan yung hindi mo kailangang magdeklara ng martial law, mali yun. Hindi mo kailangang magdeklara ng revolutionary government, mali yun. Pero ito, nandiyan na yung may batayan para matanggal na si Sara sa pagka-vice presidente. May batayan para si Sara ay hindi na makatakbo sa 2028. Bakit hindi pa yan suportahan ng Marcos? Ang nangyayari kasi ngayon, ang mga senador, hindi naman yan gumagalaw kasi ang tingin nila wala namang command galing sa Malacanang. Wala namang command galing sa Malacanang. Halimbawa dyan, sa pagka-Senate President na lang, ang mga senador, hindi yan susuporta kay Cheese kung sabihin ng Malacanang na ayaw ng Malacanang kay Cheese. Kaya lang, hanggat wala namang sinasabi ang Malacanang, ang mga senador, boboto yan sa kung sinong gusto nila. At sinasabi pa naman ni Cheese na siya'y suportado ng Malacanang. Kaya yan ang dito, mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung malungkot dito. Kasi, parang ang Marcos, parang sa kanila, ewan ko kung anong nakikita nila. Tingin ba nila, matatalo nila ang Duterte sa 2028 nang ganun-ganun na lang? Hindi yan. Ang Duterte ay naghahanda sa 2028. Makikialam din ang China sa eleksyon sa 2028. Hindi simple ang eleksyon sa 2028. Gagamitin ng Duterte ang lahat ng kanilang kapangyarihan, ang lahat ng impluwensya nila, lahat ng pera nila, ibubuhos nila yan. Kaya ito, alam nyo, kung may kailangan man na gawin ang lahat ng magagawa basta't legal, naaayon sa batas, ay ang Marcos. Kasi ang may unahing dito, tatamaan, balikan, gagantihan ng Duterte kapag nakabalik sa pwesto, ang Marcos. Ako, iwan ko kung ito. Meron ngang nag-react sa akin Sabi, attorney, grabe na yung grabe na yung ginagawa mong pag-explain ng mga nangyayari sa Pilipinas. Sana rin yung mga pinagtatanggol mo gawin din nila yung part nila. Si Digong ginamit ang willpower para sa kasamaan. Ito, kung gagamitin man ni PBBM ang willpower niya, para naman sa kabutihan. Di ba? Ano yan Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Minsan nga, may nagre-react sa akin.
attorney, parang ano grabe ang ano mo, ah, grabe ang mga paliwanag mo sa nangyayari sa bansa, sa mga nagawa ng Duterte. Alam nyo, minsan may mga nag-iisip, bayaran daw ako ni Marcos at ni Romualdez, sa totoo lang. Natatawa ako dyan. Kung bayaran ako ng Marcos at ng Romualdez, di panalo na ako ngayon sa party list. Ha? Oh. Yan yung ano, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito maraming magagawa ang Marcos para masiguradong hindi na makabalik ang Duterte. Pero hindi niya ginagawa eh. Hindi niya ginagawa. Ha? Hindi niya ginagawa. Sasabihin sa atin ng mga may magsasabi sa atin, hayaan mo attorney, may plano yan. Sana nga. Sana nga. Pero ano ito? Kailangan talaga dito gamitin na ng Marcos at ng Romualdez yung lahat ng kapangyarihan nila at impluensya para hindi makabalik ang Duterte sa 2028. Kasi ano yan tama itong sinasabi ni Jerry Gracio. Si Bongbong naman ang ipapakulong kapag presidente na si Inday. Hindi rin ako magtataka kung ipapahukay ang tatay niya sa libingan. So, good luck, sabi ni Jerry Gracio. Parang pinapaalala, parang may frustration kasi si Jerry Gracio na dapat gawin din ng Marcos yung ano nito. Ha? Ang dapat na gawin ngayon, ano na ito? Gawin na ng Marcos ang lahat ng magagawa na legal. Na legal. Naaayon sa batas. O yun ang pwedeng gawin ng Marcos. Ha? Ano ang halimbawa? O ito sa impeachment, gawin mo na. Gawin mo na yung magagawa. Ang mga kongresista, ginagawa nila yung part nila. Yung mga senador naman, kaya naman yan nagkakagulo kung ano ba talaga, dahil yung mga senador dyan, naghihintay lang yan sa Malacanang. Ano na bang gagawin namin? Ano bang talaga ang gustong mangyari ng administrasyon? Gusto ba talagang ma-impeach, makonvict si Sara? Gusto ba talagang hindi na ito makatakbo sa 2028? Kung gano'n, malaman dapat nila yan. Dapat may tipo galing sa Malacanang na magre-relay sa kanila niyan. Naalala niyo yung talakayan namin ni Ronald Llamas? Si Ronald Llamas, nung panahon ni Pinoy, siya ang presidential advisor on political affairs. Ang gusto ni Pinoy, matanggal si Corona. Sino ang nag-relay sa mga senador ng mensahe ni Pinoy? Di siyempre, yung kanyang political advisor, si Llamas, di ba? Si Llamas ang nagkausap doon sa mga senador. Na ang presidente, ganito ang gustong mangyari, ganito ang gustong mangyari. Pakiusap ng presidente, ganito, ganyan. Malinaw na si Pinoy, gano'n ang gustong mangyari. Makonvict si Corona para matanggal. Bakit gustong matanggal ni Pinoy si Corona? Ay kakampi ni JMA si Corona Hindi niya magagawa yung mga anti-corruption niyang mga programa kung nandyan si Corona, nandyan si Merceditas Gutierrez. Kaya anong ginawa ni Pinoy? Pina-impeach si Corona. Kaya lang, hindi makukonvict si Corona kung ang mga senador ay hindi susuportahan. Kasi karamihan ng mga senador, kakampi ni Gloria noon. Anong ginawa ng administrasyon? Kinausap ang mga senador. Si Pinoy ba ang kumausap? Yung iba daw, oo. Sabi, si Pinoy daw mismo ang kumausap sa iba. Kasi may mga senador na nag-demand. Ang sabi ng mga senador, ayag ako, pero gusto ko mismo makausap ang presidente. Yun. Pero yung iba, naniwala naman daw na, inamin ba yan ni Ronald Llamas? Kasi yan ang akusasyon sa kanya ni Corona kay si Ronald Llamas. Sabi ni Corona, si Ronald Llamas, si Secretary Ronald Llamas ang kumakausap sa mga senador. Inamin ba ni Ronald Llamas? Natawa lang si Ronald Llamas. Anong ibig sabihin ng pagtawa ni Ronald Llamas? Ganun yun. Dito kasi parang walang ganun. Dito sa anong ito? Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas.
Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.